Ito matindi to, no? Matapos magtantrum yung ate niya, yung vice presidente natin, ito namang si Mayor Basti Duterte ang nagwawala ngayon, no? Dahil pinalitan yung mga pulis niya sa Davao City. And itong si Mayor Baste, nung isang araw ay nag-appear sa isang podcast ng isang local vlogger sa Davao City at binanta niya itong director ng Davao Region PNP, si Brigadier General Nicolas Torre, na sasampalin daw niya pag nakita niya, no? So ito, pakinggan po natin yung clip at nagbibisaya siya dito. Huwag po kayong mag-aalala. I-translate ko po section by section para maintindihan nyo. Ano? Pakinggan muna natin yung clip. 3 minute response niya na los-los. Man, oo. What will happen will happen. If law ba, not prevent crime anywhere or in any place in the world. It will happen. Unless yung isa ka mo duha maganda, isa ka baranggayan na maganda, conflict is always there. That's the reality of life. Ngayon po, ano niya, bout niya. O sa, isa ka bulan sa dali, sige daw, kung saan na mo sa 3 minute response, has anything changed? Ano yung nausap? And what do you want, does he want us to expect na pag-abot sa langit? After a few months, tungkol sa ayang giingon niya, ayang 3 minute response, mahuman na na problema ka na, then show us how ka. Okay. So, he was talking about the 3-minute response. Ito kasing si General Torre, kung hindi nyo naalala mga kapatid, nag-viral to nung isang taon nung may nag-road rage yan sa Quezon City, yung matanda na bumonot ng baril. Siya yung hepe ng Quezon City Police noon, no? Nakuryente siya doon nung nag-press con siya kasama yung suspect. Anyway, mas kilala ito si General Torres sa kanyang 3-minute response system. Yung Quezon City kasi may tinatawag silang 3-minute response system na ibig sabihin, pag nag-report ng krimen, 3 minuto lang, no? Andyan na kagad yung mga pulis. And in fact, yung mga taga Quezon City, sabi nila ay almost perfect daw itong sistemang ito, no? At nakaka-responde kaagad ng mabilis ang mga pulis. Now, ito yung kinukutya ni Mayor dito at sabi niya, los bullshit daw yan, no? Wala daw magagawa yan. Ang krimen ay mangyayari talaga kahit doon sa mga barangay nila, no? And ang kinagagalit niya dito kasi is yung pinalitan yung mga tao niya na pulis sa Davao City, no? Pati yung hepe ng Davao City ay pinalitan din. Yun yung kinagagalit niya talaga dito, lalo-lalo na nagda-drug war siya, no? Gusto niya yung mga tao niya, yung mga pulis no? So dito, pinagmumura niya. Let's continue the clip. Dito niya pinagmumura at binantaan na sasampalin itong si Brigadier General Torre pag nakita niya raw. May sa paong ng tawhanan, kita sa paong na kunin. Pag mo pala liswat, paong na kunin po. May mo rin ang usa na sa mga ambisyon sa kinabuhi ang general nga Yun na. Okay, ang sabi niya doon, hawud magkaka means orang yabang mo naman, no? And then he paused and he said, putang ina, and then yun siya, lamias ang tao na ning tawhana. Ay, ibig sabihin, ang sarap talagang sampalin itong taong to. Sabi niya, pag nakita ko yan, sasampalin ko talaga yan, no? At dagdag niya pa, yan talaga ang ambisyon ko sa buhay. Yung manampal ng tarantadong pulis. And the rest was censored. Tingin ko nagpuputang ina na rin siya doon, no? And which is very unusual kasi kami po mga Bisaya, hindi naman kami nag-PPI, ano? Iba po yung mura namin. But anyway, ang tapang, ano? Isipin nyo, Police General, sasampalin niya daw, no? Pag nakita niya. Ewan ko lang. But anyway, ito kasing video na to, I was trying to look for the original podcast pero hindi ko nakita. Ang clip na to, I was able to screen grab doon sa channel ni Katunyeng. And ito pala si Katunyeng ay kilala niya si General Torre at may message niya, no? Tinanong niya kung ano ang reaksyon ni General Torre doon sa banta ng mayor ng Davao City na sasampalin daw siya pag nakita siya. At ito naman ang response o ang sagot ni General Torre sa banta ni Baste, no? Ito ang ni-reply niya kay Katunyeng. Sabi niya, boss, hindi na ako sasagot on air, pakisabi na lang na nakausap niyo ako offline at ito ang sinabi ko. He is not worth responding to.
Hindi ko alam ang frame of mind niya nung sinabi niya yon. Professional ako na police. But let me make this clear. To threaten is one thing, but to actually do it is an entirely different thing, no? Sabi ni police, sabi ni General Torre, well, boss, hindi na lang ako sasagot. Hindi daw karapat-dapat sagutin yung mga sinabi niya. At hindi niya alam kung ano yung nasa loob ng utak niya nung sinabi niya yon. Pero, sabi ni General Torre, kakaruhin ko. Ibang klase yung magbanta ka. No? Isang bagay yan. Pero pag ginawa mo talaga, nasasampalin mo ako, yun ang ibig sabihin ng message niya, ay ibang usapan yan. So sabi niya, parang sinabi ni General Torre, well, bring it on, no? Sige nga. Di ba? So anyway, itong si Katon Ying uli, minessage din niya yung city, yung bagong hepe ng Davao City, kung ano bang nangyari dito at nagkausap na ba si General Torre at si Mayor Baste tungkol sa gusot na ito. So sabi daw ni Colonel, nakalimutan ko yung apelido, yung bagong City Police Chief, sabi niya, nag-set daw siya ng meeting with Mayor Baste and General Torre doon sa opisina niya sa headquarters ng Davao City Police. Pumunta daw doon si General Torre, hindi naman sumipot si Baste. Ayan, yan no? Nagyayabang ka na pag nakita mo, sasampalin mo, tapos pinuntahan ka sa lugar mo, hindi ka naman nagpakita. Yun No? Well, anyway, ang yabang din talaga, no? Kita nyo naman kung paano magsalita, di ba? Sa amin po sa Bisaya, yung tono na yon, alam mong nagyayabang lang talaga Alam mo talagang, kuha-kuha siya ng mag, kunwari, kung nagsasalita siya. It was clear, no? Na tigas-tigasan lang talaga, no? And well, siguro kung dati pa nakontrolado pa nila yung Pilipinas, pwede niyang gawin 'yon. Pero ngayon, mag-ingat-ingat siya, no? Isipin mo, police general, sasampalin mo. And to question the police general, no, that was very successful sa kanyang unang assignment doon sa Quezon City. Come on, no? Ano bang pinagyayabang niya? Ano bang kwalifikasyon ni Mayor Baste na naging mayor siya? Isa lang naman anak siya ni Digong. Ang dami ko pong kakilala sa Davao na napakagaling, napakatalino, na mas karapat dapat maging mayor ng Davao City. Pero siya ang mayor kasi anak siya ni Rodrigo Duterte. Wala po yang ibang kwalifikasyon, maniwala kayo. Well, hindi naman katalinuhan talaga if you listen to how he speaks publicly, dinadaan na lang sa angas no, yung in other words, kung ikumpara naman yung credentials itong dalawa, lalong-lalo na sa law enforcement, Diyos ko naman, Mayor Baste. Alam ko na nasanay kayo dyan sa Davao na pinapatay nyo na lang yung mga suspect. No? Ito kasing si Police General Nicolas Torre, professional na police to. No? He's offering a more efficient and legal law enforcement strategy. No? Napakaganda po niyan yung 3-minute respond, no? It could preserve life, it could preserve property, lalo na yung mga krimen na in progress at re-responde kaagad yung pulis. Malaking bagay po yan, no? And in the long run, pwedeng makatulong yan to prevent crime kasi alam ng mga kriminal na mabilis ang mga pulis sa lugar ninyo. Although totoo na hindi mo mapipigilan talaga yung mga krimen dyan, no? But mali po na barilin nyo na lang yung suspect kasi pinagdududahan nyo, suspected drug pusher, snatcher, and all. Kasi yun ang ginagawa nila Hindi to paratang, mga kapatid Inamin to mismo ng tatay nila na ganun ang ginagawa nila sa mga petty criminals dyan sa Davao City. Sila ang batas dyan no? Walang rule of law dyan. Sila yung law, no? Nasanay sila dyan. Kaya galit na galit sila nung tinanggal yung mga bata nilang pulis, no? Yung nireshuffle, yung buong presinto ng pulis dyan sa Davao City. Kasi yun ang gawain nila, lalong-lalo na ngayon na nagda-drug war daw itong si Baste. No? Alam nyo, may legal po na paraan. Isipin nyo na lang kung gawin sa inyo yan. Lalo na ngayon, puro kayong may mga kaso. Yung tatay mo, si Bongo, may kasong plunder. Yung bayaw mo, yung kapatid mo, may kasong illegal drug smuggling. No? Ano na lang kaya kung gawin din sa inyo yung gawain nyo?
Di ba? Again, hindi ito paratang mga kapatid ha. Inamin to mismo ng tatay nila na yun ang ginagawa nila sa mga known suspects ng mga petty crimes. I say suspects kasi ang tao po sa ilalim ng batas ay inosente hanggat mapatunayan sa hukuman. Kaya nga ngayon na yung mga sa kabila ng maraming kaso ng pamilya nila na ngayon lang na isampa kasi hindi na nila kontrolado yung Department of Justice, we still presume their innocence. Ganun po yun. And ganun po yan, Mayor Baste. No? At kung ako sa inyo, bawas-bawasan nyo na yung yabang nyo. No? Wala po kayo sa posisyon ngayon. Baka pag naging presidente uli, yung atin ninyo sa 2028, ibalik nyo yung mga yabang na yan. Diyos ko, Mariosep, mananampal ka ng Police General. No? And dong, kumubahad ka ba? Parehong tambisaya. Umubahad ka, tinud no? Ipakita nga managpa juga general. Mo magana yung ambisyon mo si mo ang kinabuhi, no? O gipamiting daw mo, wa man gamuto nga, mo na diya, no? So, anyway, itong ino-offer ni Brigadier General Nicolas Torre, maganda po yan, yung 3-minute response. Tanggapin nyo, huwag kayong tamad, no? Yung pumapatay na lang kayo ng mga suspect, katamaran po yan, hindi po yan trabaho ng mga pulis, hindi po trabaho yan ng mga mayor, no? Ang trabaho ng pulis is to protect and serve. Hindi lang yung public in general, pati yung mga suspected criminals. May mga karapatan po yan, no? Kagaya ng mga membro ng pamilya ninyo na may mga kaso ngayon, mga suspected criminals din kayo Pero dinadaan yan sa hukuman, no? Sinasampahan ng kaso. You are still presumed innocent hanggat hindi po lumalabas ang desisyon ng korte. Yan ang gawin nyo dyan sa Davao. Huwag yung puro kill, kill, kill. You know? Yan po ang tama dyan, Mayor Baste, no? And dapat, kung seryoso kayo sa trabaho nyo, dapat nagigipag-usap kayo at nagigipag-teamwork sa PNP to really resolve and solve the crime effectively, efficiently, and within the bounds of the law. Yan, di ba? Yan po ang tama. Okay, well, anyway, sus Mariosep na naman, nanampal.